So before we talk about your advocacy regarding zero balance billing, pag-usapan muna natin yung naging press conference ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan dinisclose niya na 20% of the total 545 billion budget of flood control projects was awarded to only 15 contractors. Your comment, sir, and familiar po ba kayo dun sa ilan sa mga na-mention na kontratista? Well, nakakalungkot talaga, no? Because, one of my advocacies really is infrastructure development. At ang nakakalungkot talaga rito, we allocate about 350 billion a year for flood control projects, no? Ilang taon na yun na 350 billion. That's almost 1 billion pesos a day. And yet, the flooding problem is perennial, no? Talagang parang taon-taon nagkakaroon tayo ng investigasyon about flooding in Central Luzon and parts of Metro Manila and elsewhere. Pero ito yung parang flood prone na with that amount, dapat siguro may resulta, no? We cannot fight forces of nature. Hindi natin kayan. Pero with flood control projects, dapat yan, mabilis mong ilalabas yung tubig. Yun naman ang key doon no? Hindi natin kaya force of nature, global warming, opo, nandun na tayo, pero dapat nailalabas kagad. With my experience as Mayor of San Juan, meron din kaming flood control, meron kaming flood-prone areas dati. May 5 or 6 barangays beside the San Juan River na kahit po isang linggo nang walang ulan, pero pag tuloy-tuloy tas walang ulan, nandun pa rin yung tubig kasi may mga catch basins, no? So, ang nangyari noon, kasabay ka-batchmate ko si Congressman, Mayor Toby Tiangco, nabotas is I think 70%, it's below sea level ang nabotas eh. So 70% of the time flooded, no? Pero naglagay siya ng bombastic pumping stations, no, strategic areas. Nawala yung flooding sa Valenzuela, sa Nabotas, napunta sa iba, hindi ako lang. Joke ko lang sa kanya yun. Then, nailalabas sa Malabon River, no? Yun yung joke namin kasi dati. So, to be serious about it, sinundan namin yan sa San Juan by putting strategic pumping stations in strategic areas. Nawala yung baha, no? Barangay Balong Bato, for example, sa Lapan, 15 to 20 feet yan pag talagang kasagsagan ng tuloy-tuloy na baha at matagal mawala, pero ngayon nawala na. So, ang nakakalungkot lang sa amin in our own experience, yung last pumping stations, nakalima na yata, 6 akong nung mayor, congressman, hanggang nagsenador, may mga yung na-insert natin na maayos sa kailangan, isa na lang yung talagang kulang, no? Na for 3 years, no, meron kaming documentation na I was asking and requesting DPWH. Kaya lang, towards the end, pagtapos ng budget hearing dito, may errata. No, inabot pa to ni Congressman ni Ronnie Zamora. Siya yung una nag-errata. Tapos ito ngayon kay Congresswoman Bel Zamora, syempre utos ito ng mayor na nagsabi na walang project basta galing sa amin na makakapasok. Nakakalungkot kasi pumping station ang kailangan. Ine-errata, pinapalitan ng slow protection, pinapalitan ng drainage improvement. Nakailang drainage improvement na. Hindi mawawala ang tubig doon. Kawawa yung taga-Barangay San Perfecto. Na hanggang ngayon, nalulubog pa rin si Barangay Batis, 2 barangay affected. Na because of politics, sila yung nagsasuffer. Kawawa naman sila eh. Sabi ko nga kay Secretary Bonon, itong darating na budget hearing, kung tayo, nasa opisina tayo, itong mga nababaha, lahat ng sasakyan, motor, lahat na kawawa naman sila. So, ang point ko that's why I brought this up. If this happens in the heart of Metro Manila, na yung dapat na kailangang flood control project, napapalitan ng mga drainage improvements, low protection, na hindi makakasolve, how much more in the provinces? Na sa tingin ko, sabi ko nga, infrastructure is my advocacy. Ang kailangan natin for flood control, especially for Central Luzon, yung mga talagang massive infrastructure, no? Floodways,
spillways, water impounding, and some pumping stations. Yan ang kailangan. Pagpapalta mo lahat ng slope protection, drainage improvement, yung mga riverbank sa concreting of riverbanks, lahat na yata ng ilog, sementado na halos lahat. Well, hindi naman nakakatulong. Kailangan natin massive floodways, spillways, and yung pong mga na-mention ko. Kung gantong mangyayari na pira-piraso talaga, mangyayari niyan patsi-patsi. Hindi talaga masusolve ang problema ng flooding kung lahat ng distrito ay kinakailangan maghati-hati doon sa flood control budget. Tingnan natin sana yung top 10 or top 15 flood-prone areas. Dapat doon natin i-concentrate para naman maibsan. Kasi kawawa, pag baha, biro mo lahat ng pinag-ipunan, appliances, sasakyan, motor, kotse, nawawala hindi naman tayo yung mga hindi apektado, yung mga nasa taga DPWH, tayo mga official, kawawa yung mga taong talaga nabibiktima. Sir, balikan ko lang. Pamilyar ka ba doon sa ilan sa 15 kontratista na na-mention ni Presidente? At kasi may lumabas ngayon na isa doon, campaign donor ni SP Cheese. Doon ba wala namang campaign donor sa inyo doon sa 15 kontratista? Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tolo, baka sa makabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kaming kilala Oo. So naniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Joel Villanueva? I think sinagot naman na natin ni SP Cheese earlier, no, yung kanyang mga allegations sa kanya. Mukha namang may kasi may parang hindi na natapos yung PR demolition job against the Senate and the Senate President. So I think he was able to answer it. And then, what do you think should be the next step after dun sa revelation ni Presidente na may 15 contractor na sila lang yung nakakopo ng malaking bahagi, about 20% ng total fund para sa flood control projects? Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi sa Senator Lacson, sometimes masakit talaga. But he says things as he sees it, no? Na may collusion yan. No? DPWH, siguro sa mga district office, minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakasakaling talaga mapapatunayan, ang nakakabahala, may receive information, may mga ghost, no? Projects na flood control. Talagang sobra na yun. Di ba? May project na nga gagawin pang ghost, okay lang naman kumita. Talagang contractor, kailangan kumita. Pero gagawin pang ghost, wala nang konsensya yun. Dapat yun talagang, dapat hindi talaga matolerate, no? Ano na yun? Sobra-sobra na, no? The height of corruption. Huwag naman i-ghost. Di ba? Okay naman kumita. Pero ibigay nyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected. So ano ito, sabwatan between kontratista, DPWH, and then may mga ilan ding pwedeng politiko o lawmakers na kasi kayo nag-allocate ng budget? Well, alam nyo, as long as nasa ang lawmakers naman, no, proud kami sa Senate kasi pag hindi naman masamang magkaroon tayo ng insertions as long as institutional, tsaka minsan naman may mga lumalapit sa atin, bawa sa mga probinsya, as long as mailagay natin sa NEP, no, or kaya sa BICAM, basta lang walang post-enactment intervention. I think yun po doon po nagkakatalo and dapat yun ang maiwasan, yung post-enactment intervention. I remember before, sabi ko, nasa Kongreso din naman ako, wala naman masyadong naging problema. Nung parang mas mabuti pa na may PDAF or a Countrywide Development Fund, nabutan ko yung PDAF kasi uniform. No? Parang per district, para nga ma-spread out evenly, di ba? Yun ang intent for all districts. Meron kaming, at that time, 70 million, which was already enough for every district. Mabigyan kami 5 million extra, 2 million. Very happy na Pero para ngayon, naging iba na ang level. Nung nawala yung PDAF, naging open season. And I think ito yung dapat talagang iayos. Ibalik na lang natin sa tama at sa ibalik sa ayos, no, na iwasan na yung ganitong post-enactment intervention. Sir, balikan ko lang yung kay SP Cheese. So, naniniwala kayo na part ito ng demolition job at malicious yung article na lumabas sa kanya? At kung naniniwala kayo na demolition job, sa tingin nyo, stable naman yung kanyang leadership dito sa Senate?
Well, kasi parang tuloy-tuloy eh. And the past few weeks, no? It started, and nung una si former President Mig Zubiri, di ba, kung nyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganon ding PR job against him. Tapos nung napalitan na si SP Cheese, dahil kasi may mga may mga issues kay Senate President Mig Zubiri, nabukol-bukol nun. Ngayon, si SP Cheese naman. But I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang ito yung last bastion, hindi naman pwedeng pag iningi sa atin, dire-diretso, talagang nag-aaral tayo dito. Karamihan nga, ay may experience, yung masama committee, pag dumaan, talagang hinihimay natin talaga dito. So, we may be slower, but at least mas nare-refine natin, no, yung mga batas na dumadaan kung sakali. So, ano lang to, siguro, sana matigil na talaga yung nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Kasi talagang marami-rami tayong hahabulin. Yung paulit-ulit ko sinasabi. Sayang yung naging momentum na napaagay-away. Wala pang 2 years, nag-away na yung both camps, unity team na wala na. Tapos ngayon naman, both houses of Congress nagbabatuhan. It doesn't give a good signal abroad for potential investors, lalo na foreign direct investors, which we have been trying to lure. Sinasabi natin, Philippines is already open, no? Ilang beses sinabi yan a few years ago. Tapos makikita natin yung ganito ang sitwasyon. So it doesn't help, and I really envy. Naiinggit talaga ako, sa totoo lang, sa mga ASEAN neighbors natin, Malaysia, Singapore, of course, nagsama Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, which and now Vietnam, no, na nag-invest sila heavily in infrastructure, energy, lahat na. Tapos they seem to be doing the right things, no? Tapos yung policies nila consistent, di ba? Of course, all of these things does not help, no? Yung ating pong paglalayo na magkaroon tayong potential investors. So malayo pa yung naghahabol tayo. I think ngayon mas malayo pa yung habol natin. I think the administration halfway na. We lost 3 years. We need to triple time, no, in a lot of things, especially infrastructure, energy, and others na talagang tinitingnan din ng investors, and policies. Kailangan talaga maging tayo consistent. So sir, ang info nyo rin from the House yung nasa likod ng demolition job kay SP Cheese, and it has something to do with the impeachment? Nagsimula, hindi lang kay SP Cheese, sinasabi ko nga sa inyo, pati nga yung kay SP Migs noon. Nagsimula sa People's Initiative yan, parang nagtuloy-tuloy na yung bangayan ng House, no, at ng Senado, hindi na natapos, no. Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magpe-press con sila doon, no, tas aatakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? So, anong tingin niyo dapat gawin para ma-address yun, matigil itong political bickerings, bangayan ng dalawang kapulungan? Tignan na lang po nila yung what is really happening. Huwag na natin tignan yung ASEAN nation. Vietnam na lang, tignan natin. They seem to be doing the right things, not only investing in pero yung policies nila, and siguro yung political stability. When you see, when you see the top 2 leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress, hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. So, ito mano na lang tayo. Tignan na natin, Vietnam, iwan na tayo in terms of foreign direct investments. Parang wala pa tayo sa kalahati. Kasi nga, hindi lang yung kanilang ininvest, pati yung kanilang political stability. Importante rin. Sir, sa tingin niyo, magandang
strategy yon, yung may inilaunch si Presidente na website na sumbongsapangulo.ph, an online portal para mapayagan yung public na mag-provide ng information, magsumbong kung ano yung nakikita nila dun sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Well, magandang yun. Sana maging successful talaga. Sana ma-vet ng maayos din at yung mga talagang legitimate grievances o yung makikita lang issues talaga maparating, no? Wag naman sana ma-filter din. Ang hirap it really is, alam natin, may experience tayo sa Malacanang, it's really lonely at the top. Kadalasan talaga yung darating na impormasyon sa presidente, yung gusto niya lang marinig, no? Siyempre, karamihan ng officials, ganun din. Ayaw maging bearer of bad news Ganun talaga yun. Nakita na natin how it works, no? So, pero kung talagang concerned sila, yung mga totoong kaibigan, totoong loyal sa presidente, they have to tell him what really is happening on the ground. Wag nilang i-sugarcoat, wag nilang pagagandahin yung totoong sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mong makatulong, sasabihin mo yung katotohanan para mahanapan ng problema, masolusyonan yung problema. So, yun po yung aking masasabi sa mga kaibigan at yung talagang mga officials sa talagang malapit sa Pangulo na huwag tayo mag-sugarcoat. Tell it as it is, no, to the President. Kasi mas makakatulong kayo sa presidente kung sasabihin niyo ang katotohanan. So si Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na isosolve yung problema sa flooding dito sa Metro Manila nang walang zero cost to government. Ano ba ito? Welcome development o para ba itong sampal sa mga concerned government agencies na ang tagal nyo may mga project para i-control lang ba pero hindi nyo ito masolusyonan, so private sector na yung action? Well, malaking tulong, no? Si Ramon Ang siguro isipin nyo nila yung mga na-contribute siya sa ating bansa, no? Aside from heading the biggest corporations, no, in the country, San Miguel Corporation and others, yung man naitulong niya in terms of infrastructure, MRT7, TIPLEX, Skyway, NAIAX. Paano na lang kung wala yung Ramon Ang, kung nagkabuhol-buhol na pala tayo talaga dito, di ba? So with him volunteering to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon Ang, hindi siya nasa sumisip-sip ako, pero talaga namang may prueba yung kanyang maginawa. When Ramon Ang says something, he backs it up and with results. So may may napatunayan Sabi ko nga, kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, ang gulo-gulo na siguro ng Mega Manila sa ngayon. So welcome of course yung kanyang offer to help solve the flooding problems in Metro Manila. Pero sa akin lang din, as experience ko, balikan ko na local chief executive, hindi naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat no? Dapat meron din manggaling sa atin. Yung basura, malaking contributor yan sa flooding. Although may mga pumping stations na tayo, ang kinocomplain ng MMDA at ng DPWH, nakaklag yung pumping stations, no, because of garbage. So kailangan may responsibilidad din tayo bilang kababayan. Doon pong San Juan po, no, yung San Juan River, naalala ko noon, yun din na naging problema, yung garbage. Kasi San Juan River, although it's called San Juan River, 2 kilometers ang yung San Juan yan, mga 9 kilometers yan. Downstream kami, Quezon City, Mandaluyong, and then Manila. Ang problema namin yung garbage na napupunta downstream. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, patulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na wag magtapon. Kasi minsan, si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung nag-river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding. Nagbabangka kami doon,
live na live, nabato kami ng basurang isang plastic eh. Nagal si Bayani noon, naalala ko. So, ano rin, kailangan din ng education. No? Hindi lang gobyerno lagi ang may kasalanan o may responsibility. I think yung citizens also have the responsibility as well. Tapos, naalala ko rin yung isang junction na malaging binabaha. Naku, nung pinabuksan ko yung imbornal, na may refrigerator, may may mga couches, no? Yung talagang malaking ang tawag ko, culvert, yun laman. So, ano rin, kailangan magtulungan talaga lahat. Okay, Marlon. Good morning, Sen. Sir, katulad na nabanggit nyo kanina, hindi naman to first time na nabanggit na yung problema sa corruption regarding sa flood control. Pero may mangyayari po ba sa initiative ni Presidente kung walang makakasuhan, walang makukulong ng mga personalities involved dito, be it government officials or private contractors? Well, tingin ko, kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi otherwise, wala magtatanda eh. I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Walang natatakot eh. Kung meron man, small fries. Pero subukan nyo magpakulong na talagang matataas official dyan para magtanda. Yun ang problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso, walang natatakot mangurakot kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa. Di ba? So, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. Yung sa initial audit, sir, since ang order ng presidente under his administration lang 2022. And from then until now, isa lang naman yung DPWH secretary. Tingin sir dapat mag-leave of absence muna at least si Bonoan. Secretary Bonoan para may free hand yung investigation. Well, ideally ganun nga talaga, no? Pero si Secretary Bonoan sa tingin ko with this advanced age, I think he wants a legacy. Pero yung mga nasa baba niya, no, malahat yan. Marami tayong naririnig. So, even the USEX, ASEX, director level, DE, diyan nagsisimula eh. Sabi ni Senator Lacson, corruption starts at the district level. No? So, yan ang mga dapat imbestigahan. Ba't hindi natin simulan? I-reshuffle nyo, i-reshuffle regularly itong mga DE para hindi sila pinanghahawakan ng mga politiko, no? Including us, para wala ng familiarity. I-reshuffle nyo na i-reshuffle para walang familiarity, para magkaroon din ng yun nga, malaking bagay kung walang familiarity, yung band, yung relationship kasi malaking bagay yan kung matatanggal. Sir, are you aware dun lang sa offer ni RSA? Are you aware of any existing legal framework that would allow such a partnership between SMC or other companies para asikasuhin yung flood problem sa Metro Manila? Kasi mag-fall under ba siya sa PPP? So, pag ganun ba, gaano katagal yan? Whether it's siguro, we can study. Pero from what I know, si RSA and San Miguel has been doing already itong kanilang on their own yung river cleanups, di ba? Yung Tulyahan or ano pa ba yung mga nilinis nilang mga river. Thousands or millions of debris already ang naklear ng San Miguel through the years, no? So they have been doing this already. So siguro ngayon lang on a larger scale yung kanyang because of his offer. So it's still a welcome development. Ako naman kung makakatulong sa atin, di ba? Ba't natin pahihirapan? So ako may track record naman si RSA eh. Again, talagang visionary siya and I have trust in him, no? Pag talagang sinabi niya talagang may mangyayari. Sir, balikan ko lang yung investigation sa sinasabing corruption dyan nga sa mga flood control projects. Kung may mga involved dyan na sabi nyo nga may collusion o sabuatan sa ilang mga politiko, kontratista, taga DPWH, dapat ba mag-create daw ng independent body to make sure na magiging fair yung investigation? If it would help, no? Talagang may matuntun na talagang hindi may aayos, no? Mas malaking bagay sana.
Nakakalungkot kasi mga kontraktor, given naman yan, tanggap naman natin, nakikita. Ibigay lang yung tama at maayos. Ang nakakainit ang ulo, nakakainis, yung kumita na nga, lulukuhin pa. Aside from substandard, lulukuhin yung materials, yung pagkakagawa, yung kalidad, nakakalungkot kung may ghost pa. Ito yung medyo, may information tayo na may maganon. So, sobra-sobra naman na yun. I think, hindi na deserve na talagang mapagbigyan pa yung mga ganito. Pang-impyerno na yung levels na yun di ba? Wala naman tayo, hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? Sobra na yun. Di ba? Wala naman santo sa atin dito lahat, pero kademonyo na yun, yung kikita ka na tapos hindi mo pa i-ghost nyo pa. Wow, talagang Sobra na yan. sobra na yun. Okay, from Tribune. Okay. Hi po, Rafi Aing from the Daily Tribune. Good morning. Sir, nag-file po si Senator Rafi Tulfo na ibalik na daw sa MMDA, yung primary agency responsible for rehab of pumping stations. Any reaction? Well, dati alam ko na MMDA talaga in charge doon sa mga flood control management ng Metro Manila, no? Siguro nagkaroon din ng problema noon kaya naibalik sa DP. Pero now that DP is having so much problems, baka nga magandang maibalik din sa MMDA. Pero MMDA din kasi may mga issues. Pero tingnan natin, no, itong budget hearings, no, na kailangan himayin, if they deserve and if they are capable of running the pumping stations or maintaining. Kasi alam ko ang nagtatao talaga no mga MMDA din, no, sa flood control. Dati, pero hindi ko na ngayon, pero we'll find out. And speaking of budget hearing, sir, gigisahin niyo ba ang DPWH sa incoming budget hearing? Because parang very glaring yung mga nangyaring corruption. Nakaka-frustrate no? Kasi itong nakakababalik ko lang sa Senado, itong nakatatlong budget hearings na. And then, magkakaroon pa ng, di ba yung budget hearing Parang every year, meron tayong investigation on flooding in Central Luzon and Metro Manila. Parang paulit-ulit. With 350 billion, 1 billion a day, sana naman meron tayong nakikita ng light at the end of the tunnel in terms of flooding na may nakikita na tayong resulta. Di ba? Nangyari na, alam ko, nagkaroon pa ng problema yan ng Central Luzon, Pampanga, Bulacan, tapos dito, Metro Manila. Again, ang kailangan talaga natin sundin ang master plan for flood control kung meron man. Alam ko meron problema mo kung hindi nasusunod. Kasi nga, everybody wants a piece of the flood control budget. Ang sa akin, tignan natin yung top 10 flood-prone provinces or areas. Dapat nakakonsentrate doon ang flood control budget. Tapos yung iba, bigyan na lang ng talagang kailangan. Ang nangyayari, kung titignan nyo, may imbalance Ito yung flood control, flood-prone provinces, pero yung nakakuha ng bulk nung flood control projects, yung iba wala doon. Dapat i-concentrate doon. So, yan yung sa akin. Dapat mag-concentrate tayo doon sa flood prone. And again, kung ano yung nasa master plan, spillways, floodways, water impounding, pumping stations, dapat itong ginagawa natin ngayon. With 350 billion, marami magagawang ganito. Kung hindi lang paghahati-hatian at hindi magiging patsi-patsi ang proyekto. Kasi pag patsi-patsi, yung tubig, mahahanapan ng butas yan kung hindi buo, maghahanap ng lulusutan yan. Ganyan ang mangyayari. Pa-follow up lang doon. Do you see DPWH lulusot sa butas ng karayom? This budget deliberation. Para silang tubig ng baha. Kung saan may butas, doon lumulusot. Okay, Amor and then Danielle. Sir, to clarify po, you are not
calling for the resignation or leave of absence ni Secretary Bonoan? Because sabi niyo po, ideal na mag-leave of absence siya. Pero ano po ba dapat gawin? Like, pag ang agency kasi talagang, if an agency is faced with a lot of issues, normally the head of agency takes a leave of absence. So, nasa discretion na po ng secretary yan o ng ating presidente. Kasi they serve at the pleasure of the president. So, I leave, siguro mas alam na nila yung dapat gawin. Kayo po mismo, paano po ba? Sinasuggest or... Sino magpapalit? Sino magiging acting? Kung yung mga nasa baba rin, wala ka rin naman pwede pagkatiwalaan. Di ba? Kung meron sanang number 2, number 3 na pwede mag-OIC in the meantime that there's investigations ongoing, okay. Kaya lang, parang wala rin ako makitang capable sa ngayon no, na mag-take over. Pero yun lang, we will grill him. Ako, yung personal kong kaisa-isang intervention ko sa aming bayan na iisa na lang, bakit 3 taon na namin nire-request, 3 taon na iirata. So, that happens also. Yun na dapat na sagutin. Sorry, we will grill him, si Secretary Bonoan po. Grill DPWH kasi pinangako nila yan sa amin for 3 years eh. Na para lang may pasa, sige, gagawin namin. Tapos malalaman namin na irata. Kasi sumulat ang congressman. Sa totoo lang, ang mga district, mga DPWH, mas takot sa congressman kaysa amin. So, nagpapadikta sila sa congressista? Walang sa amin eh. Tapos hindi naman ginagawa. So, nakita ko, mukhang mas takot talaga sila sa congressman. Okay, Daniel. Sir, linawin ko lang. Sabi nyo kanina yung top 10 na lang yung tignan, di ba? So, ibig sabihin, sir, kung talagang hindi naman binabaha yung mga probinsya, wag nang lagyan ng budget sa flood control. Hindi. Kasi minsan, natatawa na lang ako pag nasa area, nakikita ko parang halos lahat na ng riverbanks natin, sementado ni. Halos lahat ng ilog. Kahit walang community, sementado. Ako, nagmumotor kasi ako, nagbibisikleta, nakikita ko yung infra eh. Minsan, napapailing na lang ako, parang sayang ang proyekto. Kung kinoconcentrate natin, ginagamit natin sa tama, ang daming masosolve. Di ba? Iba, parang basta may mema, may masabi lang, ito mema proyekto lang. May ganun eh. Nasayang ang pera, hindi tayo mayamang bansa. Sana yung katiting na proyekto natin, gamitin natin sa tama. Siguro itong flood prone, dito sa flood control, kung yung top 10 flood prone provinces, siguro, dapat yung majority of our flood control budget, dapat dun mapunta. Be it 50%, 60%, di ba? Para ma-solve natin talaga once and for all yung flooding. Sir, other issue na tayo. Kahapon doon sa inyong privilege speech, nanawagan kayo sa mga lawmakers dito sa Senate at sa House na immediately aprubahan yung supplemental budget na 74.4 million para sa PhilHealth. Kung sakali po bang hindi yun ma-approve, malalagay sa alanganin yung implementation ng Universal Healthcare Law at nung zero balance billing? Well, alam mo, of course, being the principal sponsor and author of the Universal Healthcare, baby natin yan. And I want, siguro naman, going on the 6th year of implementation, signed 2019, implemented 2020, nagkaroon lang ng konting setback dahil nagkaroon ng COVID, no? Kaya lang, dapat sa ngayon, nararamdaman na ito ng bawat Pilipino, no? Ang intention natin is to give access to good quality healthcare for all Filipinos without the financial burden. It's a 10-year program, yes, 10-year program, pero hindi naman dapat nangangahulugan. Antayin na natin 10 taon bago ito maramdaman. Dapat ngayon pa lamang maramdaman na natin. Ako nakikiusap, magpapasalamat din ako sa aking mga colleagues na from the time of Senate President Soto, Mig Zubiri, now Chis Escudero, with my colleagues sila kahit crossing party list kami, Senator Risa, Senator Pia Cayetano, sila Sen Joe, lahat talagang very supportive. Sila Sen Rafi Tulfo, yung mga baguhan, no? Very supportive dito sa Universal Healthcare Act, yung implementation. Sa akin lang sana, it should already be felt
by now, no? That's why ako naman, I'm very optimistic with the new PhilHealth head, si Dr. Mercado, na public health practitioner. Nagkausap na rin kayo when he was appointed, pumunta siya sa akin agad and nag-usap na kami. And I think he is in the right direction, no? Mula nung nakausap ko siya compared do sa nakaraang PhilHealth head, no, na si Manny Ledesma kasi parang pinagyayabang pa nila yung kanilang reserve fund, yung kanilang savings at the end of the year. 'Di ba? Na ito yung naging kontrobersya kaya siguro nagkaroon ng sa budget, kaya nagkaroon ng alam niyo naman sa budget pag hindi ginagamit talagang kukunin yan at gagamitin sa iba. Ipinagmalaki niya kasi ang laki ng reserve fund ng PhilHealth, 500 billion at that time. So sabi siguro na pwedeng magamit sa ibang priority programs, which of course I am not in favor kasi syempre what is budget of health dapat sa health talaga yon, especially yung galing sa sin taxes, si PCS o PAGCOR Social Fund. By law it is earmarked for PhilHealth for universal healthcare through PhilHealth. So sa violation ng UHC. Sa akin po, nasa Supreme Court na po yan, pero I think those are special laws that cannot be violated kasi kailangan concentrated sa PhilHealth yan. So, going back, ang commitment ni Dr. Mercado is there will be better PhilHealth participation, no? Yung kumbaga sa hospital billings, no, na dati nakakalungkot, ang dami dumarating sa akin, nagkapag-present na ako ng ilang beses, na pag 100,000 yung bill, sasagutin ng PhilHealth, minsan 5,000 lang. Minsan, milyon pa. Inaabot ng milyon, sasagutin ng PhilHealth, kakapiranggot lang. Sabi nga nila, mas malaki pa yung hinuhulog namin ng ilang taon doon sa nakukuha nila. So, the intent of universal healthcare is to lower the out-of-pocket expense of every Filipino. Nakasama po ang hospital bills. So, PhilHealth now with Dr. Mercado committed that they will adjust the case rates accordingly, na talagang mas regular para nakakasunod sa inflation. Hopefully, yung participation nila maging mas mataas na rin. Ang target natin, at least 30% to 40 to 50% of medical bills sagutin ng PhilHealth. Malaking kagaanan yon sa bawat Pilipino, no, na sila'y mauospital. So aside from yung pong binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos, yung zero balance billing doon po sa mga PWDs, seniors and indigents, yung may hirap, na yung pong mag-avail ng basic accommodation, hindi kasi kailangan paliwanag, basic accommodation or doon po sa charity ward, ay dapat zero balance billing na po sila. Pero doon naman sa po hindi kasama, private or whatever, at least 30%, 20, magsimula 20, 30, hanggang 50% dapat sagutin na po ng PhilHealth. Sir, after banunsona ni Presidente, ano yung feedback nyo? Ganun na nangyayari doon sa mga DOH hospital? Zero balance or ano pa lang? 30 to 50% lang? Siguro kasi they have, dahil yun po, pag sinabi ng Pangulo, yan ay directive, no? That's policy already. Siguro, siyempre kailangan nila maghanda din, no? Kaya ngayon lamang yung PGH at iba pang East Avenue yata na nag-full na agad, no? So kailangan natin ito suportahan, no? With the needed funding kasi asahan natin na dadagsa ang magpapagamot sa ngayon, no? So that's why I filed ito pong supplemental budget na 74 billion para po matugunan itong direktiba ng Pangulo na nabanggit ng SONA, yung zero balance billing and also to increase the benefit packages of PhilHealth. So 74 billion, iba-iba yan. Meron pong mahati sa premium contribution supposedly ng indirect contributors, tapos yung benefit packages para mag-improve din po. 53 billion for the premium contribution, indirect contributors para magamit din po, no? Tapos yung benefit packages about 21 billion para mag-improve. Marami may isama yung dental, yung iba pang mga dinagdag, mabigyan na rin po ng maisama na rin po sa benefit packages. Okay. Last two question kasi malapit na mag 12 o'clock. Sir,
Yung concern ni Senator Rodante Marcoleta para sa kanya yung 1,700 pesos na consulta benefit package ng PhilHealth. Parang ano daw, kulang na kulang, baka daw sa daga pwede pa, sabi niya gano'n. Kumbisido ka na sobrang aliit ng 1,700. Actually, si Senator Pia Cayetano addressed that yesterday, no? Hindi ko na wala sa isip ko, pero it was clarified by Senator Cayetano, who is also my co-author no, dito sa Universal Healthcare Act. Para yung HMO kasi, yung 1,700 is budgeted for Outpatient. sa buo po, no, sa pangkabuuhan. Halimbawa po sa isang area, halimbawa 10,000 po yung population, tapos times 1,700, ilan yon? May na ako sa mata, pakiano nila. Anyway, 1,700,000. apo, halimbawa, pero ang nag-a-avail lang ho ng serbisyo, konti hindi na. naman po lahat. No, so yung 1,700 Pwede ibigay doon sa iba. spread out yun sa lahat. Parang ganun din po ang insurance at yung mga HMO. That's how it works. Kaya they arrive at 1,700. No, so yun po yun, no. Medyo maliit nga kung titignan, pero minsan ho umaabot ng yung konsulta package, umaabot minsan ng malaki po, no. Umaabot ng more than that, no. Hindi lang 1,700 kasi yung lab test, yung doctor's professional fees, yung mga agents na ginagamit sa lab test at yung pong basic test ay kasama na po yun. Ang nakakalungkot kasi konti lang nag-avail ng consulta package at yung konti din na nag-register. Kulang sa information drive kasi ang ating pong government agencies that all Filipinos hindi nila alam na member sila ng PhilHealth. Kailangan lang nila mag-register para po maka-avail na ng mga services. Pero dito sa consulta package, tulad dito, iilan lang po ang nag-a-avail. Sayang po, no? Kaya yung po yung 1,700 na budgeted per person is enough kasi nga po nakaano yon sa community, kumbaga sa pangkalahatan. Kailangan lang mag-avail ang lahat kasi nga po, kayang ano yun, there is enough budget for everyone. Last question na lang. Sir, yung proposed supplemental budget, anong target nyo? Kailan may ipapasa? May info ba kayo kung immediately may ipapasa dito at saka sa House? Well, depende yan. It will be, of course, magkakaroon ng committee hearing. Senator Bongo naman, confident ako, very supportive naman yan, no? Sa UHC and other health related measures, no? So hopefully magkaroon ng hearing, hopefully it will be supported by our colleagues. Medyo malaki ito pero tatanungin, baka matanong nyo na rin, sagutin ko na rin kung hindi nyo natanong, how did we arrive at the 74 billion? How did we arrive at the 74 billion? Ito po yung original amount that was in the National Expenditure Program for 2025. Na inalis din. Na inalis din. Pero ito yung nasa original NEP. So, nasa President's budget ito. House counterpart meron siya. Wala pa eh. So, hopefully, we will request it to have one also. Kasi at least para mawala na rin yung controversy, at least we will already give what is due no, doon sa health programs natin. And you will make sure, sir, sa 2026 budget, magkakaroon na ng subsidy ang PhilHealth. Di ba tinanggal nyo rin ba yung subsidy under 2025 budget? Definitely, hindi na tayo, definitely magkakaroon na yan. No? Again, I would maintain my position. Yung pong earmark fundings galing ng PCSO, PAGCOR, by law, UAC yan, yung kanila social programs, budget, diretso sa UAC. Doon po yung sa syntax, di ba pa, sugar sweetened beverage, by law, nung sa syntax law, dapat yan napupunta rin po sa PhilHealth, no, sa UAC, diba? Under the law. So, yun lang, dapat mapunta po talaga yan doon. Okay, no more? On that note, thank you so much, Senator J.V. Ejercito. Thank you. Sir, 74 points.